Hi guys! Welcome back sa Yemas Vlog. So, ang pag-uusapan natin ngayon is tungkol sa family reunification or spouse visa. So, doon sa atin guys, ang ini-issue nila is walang spouse visa, walang family reunification na visa. Ang ini-issue nila guys is tourist visa na nag-state sa pagtutour mo. So, yun ang doon mo ma-state guys na family reunification ang purpose mo, bakit ka magtutour dito sa Czech Republic. So, kay tourist visa lang ang nai-issue nila guys, so kailangan mo talaga ng two-way ticket. So, tatanungin ka nila kung kailan ang lipad at ang balik mo sa Pilipinas. So, alam ko sa isip niyo na hindi naman ako babalik agad kasi nga gusto ko magstay doon sa asawa ko. So, alam ko yun guys. Pero, for the sake guys, doon sa immigration check, doon sa airport guys, magpakita ka talaga ng two-way ticket guys. Kasi mau-offload ka guys kung hindi two-way ticket ang kinukuha mo. So, para safe guys, kunin nyo yung ticket na refundable. Para paglapag nyo dito sa Czech Republic, pagdating nyo sa bahay sa asawa nyo, pwede nyo i-process agad yung refund na pabalik na tickets kasi is one way lang ang nagamit nyo. So, at least may mauwi pa, may mabalik pa na pera. So, kasi guys, tourist visa, yung pagdating mo dito sa Czech is mag-count ka na guys na 90 days lang po yung stay mo dito sa Czech. At tanong mo, hindi ka uuwi sa atin. So, kailangan guys na mag-report ka sa mga offices kasama yung asawa mo na yun, magpa-register kayo kung mula sa local guys hanggang sa minister's office. Para guys, i-advise kayo sa mga offices guys na i-transcribe yung marriage certificate nyo kasi hingian kanila ng reason bakit ka magstay dito sa Czech. So, at least may mapakita kayo na evidence na yun. So, yung marriage certificate nyo guys is English yun kasi mula yan sa atin na document. So, kailangan nyo pagdating dito guys, ipa-transcribe nyo yan guys. At hindi kung sino-sino ang mag-transcribe niyan guys, kundi may mga accredited talaga na mag-transcribe niyan guys na isa-suggest, i-advise mula sa mga offices na pinupuntahan niyo. At siya naka-transcribe, naka-sealed na guys, ready na siya guys. Doon na ipasa niyo doon sa minister's office kung saan kayo malapit. Doon sa minister's office guys, doon na kayo mag-fill up ng application form para sa extension sa visa mo. Aabutin ka niyan guys sa akin guys, inaabot ako ng 2 buwan. Hindi ko na alam ngayon guys, 2019 yun. So, ngayon guys, hindi natin alam kung maraming tao o konti lang ba guys. Basta, at least guys, hindi ka naglangan-langan. So, kailangan nyo talaga yan guys nga gawin agad para ma-expired na yung tourist visa mo guys. May blue pass na ibibigay yung minister's office kasi nga nag-a-apply ka ng early as much as you can. Walang delay guys kasi maraming tao doon guys, hindi lang tayo doon. So, pag may blue pass ka na guys, doon na parang nare-rest yung mind nyo, yung puso nyo kasi pag may blue pass ka guys, na-extend ka ng 1 taon. So, sa 1 taon, pwede ka makapagtrabaho guys kasi may blue pass ka na. At alam ko guys na hindi pa rin kayo gusto uuwi kasi gusto nga kayo magtrabaho, gusto niyo mga makasama asawa niyo. Doon na din kayo guys mag-apply. May a-applyan naman kayo for temporary residency at hindi ganun kahigpit ang minister's office guys. Basta kompleto lang kayo ng requirements, kompleto kayo na maipapakita. Yun guys, i-approve nila yung temporary residency mo pag ma-expired na yung blue pass mo. So, ganun lang guys. Basta doon sa atin, hindi talaga sila nag-issue ng spouse visa or family reunification visa. So, yun guys. At may nagtanong sa akin na kailangan ba ng medical yung mag-apply ng visa. Ang medical guys ay ni-required siguro yan guys sa working permit, sa mga working visa na ina-applyan mo. Pero may agency naman na nag-guide sa inyo kung ano ang gagawin nyo. So, itong sinasabi ko guys is tungkol lang ito sa
mga spouse visa or family reunification. So, kung may mga tanong kayo guys, comment lang kayo doon sa post. As soon as makikita ko guys, mag-reply ako agad. So, bye for now. Thank you.